Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at muli ho, welcome sa bawat isa sa atin hong Time in the Word at tayo patuloy nagpupuri, nagagalak at namamangha sa biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lalo na pag kinonsider natin yung katotohanan na wala sa atin na karapat dapat sa anumang buting bagay. Pero hindi lamang tayo pinagpala ng mga masasarap, magagandang mga bagay, pinakamaganda sa lahat at pinakamataas sa lahat ng biyaya ay tayo ay niligtas ng Panginoon at ginawang bahagi ng kanyang pamilya. If you remember, long ago pinag-aralan natin ang doctrine of salvation at isa sa pinakadakilang matamis na biyaya na kasama ng ating kaligtasan ay katotohanan na tayo ay inampon sa pamilya ng Panginoon. And hindi lamang ho yun, if you remember, last Sunday, pinag-aaralan natin, for 2 Sundays na pinag-aaralan ng Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, and we went back all the way to Hebrews chapter 1 to appreciate yung bigat, yung tindi ng sinabi ng author ng Hebrews na we are compassed about with so great a cloud of witnesses, at yung sinabi niya rin sa chapter 11, last verse, that we have something better, and that is the Lord Jesus Christ. Yung mga Old Testament saints, they did not receive the promise, and that is hindi sila inabutan ng pagdating ng Mesiyas. Pagdating sa atin, dumating na yung pinangakong Mesiyas. So we have something better. At sa biyaya ng Diyos, ito yung lalong magbibigay sa atin ng lakas at ng pagpupursige or perseverance sa atin hong pananampalataya. It's just an exciting thing. At sa aking personal na pag-aaral naman ho ng aking kaisipan itong mga nakaraan at nawa ho ay patuloy itong gamitin ng Diyos sa patuloy nating ikalalago. Ilang mga announcements po muna bago tayo dumako sa ating prayer before our study. This coming Sunday ay pag-pray ho natin yung ating gawain, and I would like to encourage us na pag-imbita ho natin na tayong kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan. And at gusto nilang ipagdiwang ito kasama tayo so dito tayo manananghalian sa church at nawa ho ay magkaroon ho tayo ng sweet time of fellowship. And speaking of fellowship, yung nakaplano sana na September 24 Ladies Fellowship ay gaganapin ng mas maaga this coming Sunday. So pag-pray ho yan mga ladies, you are invited. Single and married ladies, invited po kayo this coming Sunday. I hope i-clear nyo ho, gawin nyo na yung mga gagawin nyo ng Sabado para malibre ang inyong Sunday. This is a wonderful, wonderful time. At nawa ho gamitin ng Panginoon patuloy na sa kakatatag ng mga relasyon at pagmamahala ng ating mga kapatiran. And then also atin hong gusto ring i-welcome back matagal natin ginakasama si Brother Danny Velasco, and medyo nagulat ho tayo sa prayer request kahapon. Dumating ho siya ng Monday, then Tuesday nasa ospital siya. Pero salamat sa Diyos at nasa bahay na siya ngayon at nagpapahinga, at nawa ho ay hindi malala. Acid daw yung dahilan, at nawa, Lord, we're looking forward, Lord willing, na magkasama-sama tayo this coming towards day. Okay, so yun ho ang ilan sa mga announcements and reminders natin. Patuloy natin pag-pray ang bawat isa, at muli pinapaalala ho kung meron ho tayong nakakasama sa ating Time in the Word na nagtataka sa ating change of schedule at wala na tayong live stream ng Friday, ang amin hong prayer meeting ay inusod na ng Lord's Day. So that is more beneficial sa karamihan ng mga kapatiran at marami ho ang nakakasama. And again, reminder sa bawat isa, this is JCBC, we're expected to be present sa ating buong mga services, first and second service, and sa ating prayer meeting. Okay, so yun ho ang ating mga announcements, reminders. Tayo ho ngayon ay dumako sa panalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po o Diyos sa biyaya mo
Salamat, Panginoon, sa katapatan mo. Salamat, O Diyos, sa patuloy mong binibigay ng mga pagpapala, sa patuloy mong pagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Salamat, O Diyos, sa lahat ng ito. At Lord, nawa po ay patuloy mo kaming gabayan, ingatan, tulungan sa aming pag-aaral ngayong gabi. At ikaw pong patuloy na maluwalhati, bigyan mo kami, Panginoon, ng mga mata na nakakakita ng iyong katotohanan at yun din, hindi lamang kami tagapakinig, kundi magkaroon ng epekto at mamangha kaming patuloy sa katotohanan mo, lalo na may kinalaman sa amin kung paano mo kami nilikha at gayon din kung anong yung kalooban sa amin. Muli, O Diyos, sa inamin, nagkakatiwala ang lahat ng ito, maging ang amin pong pag-aaral ngayon at amin pong hinihiling din ang iyong pagsiyasat sa anumang kasalanan, sa anumang mga kakulangan sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, at lalo't higit bigyan mo kami ng sipag sa pagpatay sa kasalanan, gayon din sa aktibong pagganap ng iyong mga kautusan at aktibong paghabol sa kabanalan sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, dahil lamang po, double check ko lang kung okay, kung meron tingin ko naman naririnig tayo, no? Parang biglang may nagbago kasi dito sa aking audio control, but I think ay naririnig naman tayo. Okay, so with that, tayo ay dumako sa ating lesson ngayong gabi. And this is lesson number 19 ng Biblical Anthropology. And to mind us na ang ating lesson ngayong gabi is somewhat hindi normal. Kung aking susubukan balikan, never pa ako naka-encounter ng nagtanong tungkol dito. But nevertheless, it's good to give attention sa bagay na ito. At muli ay nawa ay makita natin na pagdating sa tao ay merong sinasabi ang salita ng Panginoon. And we will be considering particularly ay saan galing ang immaterial part, saan galing ang soul and spirit ng tao. So before that, mag-review muna tayo. We studied about the creation of man. Man is created in the image of God. At ang tao na nilikha sa wangis ng Panginoon ay nahulog sa kasalanan. Isa sa consequence nito ay ang original sin, that inherited guilt, because Adam was our representative as Christ is sa mga mananampalataya. Adam was to the whole of humanity, and Christ is sa lahat ng mga hinirang ng Panginoon. They are the federal head. And then pinag-aralan natin ang saan napupunta ang mga bata na namamatay, and we hold to the salvation of all infants, particularly because of Christ's word in the book of Luke 18 verse 15. Ang sabi niya, and they brought unto him also infants. At ang sabi ng Panginoong Jesus, kung naalala nyo, ay dineter, hinidlangan ng mga apostol na lumapit itong mga sanggol na ito. Pero ang sabi ni Jesus, suffer little children to come unto me and forbid them not, for of such is the kingdom of God. And there are other 5 more reasons why we believe that salvation of the salvation of all infants. Now, pagdating sa katawan ng tao, ilang mga New Testament truths, ang certainty of death, dahil pumasok ang kasalanan, merong ethic ng self-control, hindi tayo dapat bigay hilig sa pita ng laman, and then there's a hope of resurrection. At muli, yes, merong kamatayan, pero merong muling pagkabuhay. At as we have studied, lahat ng tao ay muling bubuhayin ng Panginoon, pero iba will be resurrected to death and destruction, and iba naman will be resurrected unto life everlasting in the presence of God. Now, when it comes to human constitution, meron tatlong view, merong monism, and madalas ito yung secular view, meron ng dichotomism, the material and immaterial part, dalawa ang constitution ng tao, and then yung mga iba ay trichotomism, merong body, which is the material part, and then yung immaterial ay hati sa dalawa, which is the soul and spirit. Now, largely pag nagbasa tayo ng mga theological records, theological books, karamihan ng mga mananampalataya nung una pa ay under sa dichotomism, and in much more modern times ay nag-exist ang trichotomism. Ilang mga dahilan kung bakit
ang dichotomism, ang namamayaning paniniwala ay there is that equation of the soul and spirit, which is in scripture. Soul and spirit are used interchangeably. Nakita natin yan, that in death is described as both in terms of the soul and spirit. Man describes either body and soul or body and spirit. So again, and then soul and spirit are similar, have similar functions and activities. Walang exclusive. Madalas pag sa trichotomism, tinatanong, well, what is the body? Well, the body is yung physical na constitution natin. What is the soul? Well, yun yung nagbibigay sa atin ng ating personalidad, ng ating mga damdamin. Well, what is the spirit? Ito yung nagbibigay sa atin ng bagay, yung soul that enables to relate to be social beings in this world. But what is the spirit? Well, ito yung may relasyon sa Panginoon. Pero pag nakita natin salita ng Diyos, no, it's not exclusively that way. There are times na pagdating sa relasyon sa Diyos, nandun ang soul, and then nandun din naman yung spirit. Pagdating sa emotions, nandun naman yung soul, and nandun din naman yung spirit. So muli, nandun yung interchangeableness. There is a slight distinction of usage of soul and spirit. And what is that slight distinction? Ang soul, minsan ginagamit sa buong tao, kasama ang katawan, to describe the whole, pero never ang spirit. Ang spirit ay always used in contrast to the flesh. So those are the only distinctions na makikita natin sa salita ho ng Panginoon. Soul and spirit, similarities. Soul and spirit are used to designate the non-material part of man's constitution in its entirety, and soul and spirit are used to designate a man's disembodied state. So again, pag namatay, bago ang muling pagkabuhay, minsan describe as souls, minsan describe as spirits. Now, pagdating sa differences, spirit depicts the category of non-corporeal, and while the soul can be used to include the whole person, as we have said kanina lamang. Spirit and soul may define distinct modes of human life. Number next, soul and spirit. The soul and spirit is non-material. It is the animating force or principle of the body. Again, pagdating sa Genesis, mamaya ma-encounter natin yan sa Genesis chapter 2, verse 7, and God breathed into him the breath of life, and man became a living soul. Yung soul doon, I think, is used not just pertaining to the immaterial part, but pertaining to the whole person. When God breathed into Adam, Adam became a living human being. Yun ang ibig sabihin ng word na soul, not just, well, paano yung body, hindi nabanggit. So, muli, pumapatungkol yun sa buong tao. It is the state of the personal faculties in man. Again, pagdating sa personal faculties, nandun yung anguish of the soul, nandun yung burden of the spirit, so nandun yung personal faculties. It is the immediate object of recipient of salvation. We know we are saved right now, but we will still be with the experience of our salvation. We are completely saved, pero yung experience natin, meron pa tayong hinihintay, which is the salvation of our body. So right now, the immediate recipient is our spirit, our soul, pero yung ating katawan naghihintay pa ng katubusan. Liban na lang na abutan tayo ng still, hinintay pa rin naman natin yun pag dumating ang ating Panginoong Jesucristo. It is in harmonious unity with the body, soul, and spirit. Nandun yung harmonious unity, and it's only detached or by death, na paghihiwalay lamang pagdating ng kamatayan, and survives the death of the body. Pag namatay ang katawan, nagsusurvive ang immaterial part, the soul of man, or the spirit of man ay nagsusurvive. So, number next. So, as I've said, ito yung medyo unique na lesson natin ngayon hapon at hindi madalas na pag-uusapan, and I've tried to recall, hindi ko pa na-encounter itong tanong, but it's good to know the origin of the soul and spirit. Saan ba galing? And it is also good to know sapagkat merong mga grupo ng relihiyon sa atin, and makikita natin na medyo ganun pala yung paniniwala, at pag kinumparalan sa salita ng Diyos ay hindi tutugma. So, tingnan natin. No, the Bible contains no clear references regarding to this matter. Therefore, there is no explicit answer. Walang ganung ka-clear, walang clear-cut na nag-explain sa atin. But I believe we can go to certain scriptures, as we will do, and we will look at a particular scriptures that magbibigay sa atin ng merong view na mas may bigat. May bigat. Principle. Be silent where the Bible is silent, and shout where the Bible does so.
This issue should not be given the dogmatism or inflexibility or stubbornness and pressing insistence that often gets in discussion. So muli, magkaroon man tayo ng pagkakaiba sa bagay na ito. I don't believe ay magiging masasabi na hindi ka naniniwala sa origin of the soul as kagaya kung hindi ka Kristiyano. Let us be very careful pagdating sa bagay na yun. So this is a question more theological and philosophical interest. So again, anong issue? How was the immaterial part of man integrated with the material body of the individual person? So muli, makikita natin na ang tao is body and spirit, immaterial and immaterial. Yun yung composition ng tao. Now, alam natin na yung katawan ng tao ay nabubuo in conception. Pero saan nanggagaling yung immaterial part? Saan nagsisimula yung immaterial? That is the point of this lesson na susubukan nating tignan at sagutin. Paano yun? Saan yun? Saan nanggagaling? Kailan nagsisimula ang immaterial part, which is the soul and spirit ng tao. Now, there are three particular main views na ating titignan. At ang una ay yung pre-existentialism. Pre-existentialism. Ano ibig sabihin ng pre-existentialism? Well, with the very word pre, before, existentialism, before existing. Even before, means before the existence of the body, the material part, the immaterial part is already existing. Souls existed in a previous state and enter voluntarily or punitively or harshly by force the bodies of men. What transpired in that soul existence determines the present body existence. So, again, nag-i-exist na yung soul, nag-i-exist na yung immaterial part, and then pag nabuo yung material part, papasok yung kaluluwa doon. So, makikita natin na parang, may mga katunog na, at minsan, sasabihin natin, minsan nasasabi na, yung kaluluwa ng matanda. Pag yung bata, nagsalita na parang matanda, matanda na yung kaluluwa nasa kanya. At minsan may mga ganong kasabihan, may mga ganong kaisipan. Well, may iba't ibang forms ang pre-existentialism. Number one, souls were simultaneously created by God to wait for their respective bodies. So again, pag-create ng Panginoon, one time, big time, kung gaano karaming souls ang kailangan, alam na ng Panginoon, and He created all the souls, and then, if I use our imaginations, nakapila na lang sila at naghihintay ng ipapanganak, okay, it's your turn. And then they will join themselves to that body. For number two, unfallen angels who voluntarily assume union with the body. Merong very seldom na view na ito ay mga unfallen angels. At maybe they will go through their trials. So maaari kung totoo ito, tayo pala yung mga anghel. We're going through trials right now at mag-determine kung mananatiling unfallen or fallen. So muli, then the third view is fallen angels given by God another probation or chance. Fallen angels, okay, at narito ang purgatory mo. Join ka sa isang katawan ng tao at tignan natin kung ano magiging performance mo. So again, these are very, very good Hollywood materials. These are very, very good anime materials, K-drama materials. But as we have said, this is not biblical material. There's no scriptural support for this view. Maganda ito sa Hollywood, maganda ito sa TV, sounds romantic, and as we have said, kanina, medyo it destroys the unity of the race, of the human race, yung unity ng tao, and then it has more kinship with reincarnation theories than anything Christian. Mas kahawig ito ng reincarnation, na yung kaluluwa ng someone ay nare-recycle lang at pumapasok muli at hopefully yung bigong pag-ibig 300 years ago ay magkaroon ng katuparan ngayon, na reincarnate yung kanilang kaluluwa. So muli ay again, it can be very, very romantic, very, very creative and imaginative, but very, very unbiblical. Walang scriptural support whatsoever. But merong isang malaking relihiyon na nagtuturo nito. This survives
This survives in some cults and unusual beliefs. Example is ang Mormonism. Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints ay nagtuturo ng ganito. Galing mismo sa lds.org sa kanilang website. In Scripture, first question, what Scripture? Anong Scripture tinutukoy nila? Definitely not ang Bible. Ano? The term soul is used as a synonym for spirit. Well, tama yun. Synonymous. Ano? Interchangeable ang soul and spirit. To describe the person in 4 different phases of his or her eternal existence. Okay, please take note. Describe the person of his or her eternal existence. So, para sa kanila, ang isang tao ay eternally existing. Definitely hindi yung kanyang katawan ang eternally existing. So, ano na eternally existing? It's the immaterial part. It's the soul. Soul is used to describe a person in pre-mortal life. So, ito daw yung sinasabi, ginagamit para sa nung hindi pa nagjo-join sa katawan before birth. Abraham 3 verse 23. During earth life, the soul is joined with the physical body. Abraham 5 verse 7. At death, the soul leaves the body and goes to the spirit world to await resurrection. Alma 40 verse 11 to 14. In the resurrection, the body and soul are inseparably connected, with which is called the redemption of the soul. Alma, and hindi ko alam kung ano yung DC. Now, again, it's not biblical. All references is taken out of the Book of Mormons and not from the Bible. So, again, merong ilang bagay na ingredients itong statement na to from LDS.org na masasabi natin, ano ba, sa resurrection, ano yung joining again of soul and body. Well, that is true. We believe that. Pero meron sinabi sa unahan that the soul is used to describe a person in pre-mortal life. So, nag-i-exist na siya eternally, or God created it from eternity past. Nevertheless, bago yung kapanganakan, nag-i-exist na. So, yun yung paniniwala. Well, yun yung first view, pre-existentialism. Yung second view, na tinatawag na traducianism. Traducianism. Ano ang traducianism? It is prevalent among Lutheran. Hindi lahat, pero ito yung namamayaning paniniwala ng maraming mga Lutherans at merong ilang mga Pentecostals. Soul is produced along with the body by human generation. Okay? Na yung soul o yung immaterial part ay napoproduce by human generation or procreation. That is, pag ang male and female ay nagkaroon ng sexual intercourse at nagkaroon ng conception, and in that conception, it's not just the body, but the soul and spirit is conceived. So, doon nang gagaling, doon nagsisimula. Meron ganito ang paniniwala. Well, they have appeal to scriptures. So, ito yung isang lamang ng traducianism sa pre-existentialism. Sa pre-existentialism, walang kahit anong basis sa biblical scripture, sa Bible, I should say. Pero pagdating sa traditionalism, there are some appeals to scripture. Then titimbangin natin kung alin yung mas may bigat. Sa Genesis chapter 2, verse 7, and that is the mentioning ng pagkaporma ng Panginoon kay Adan o sa tao out of dust, and he breathed unto him the breath of life, and man became a living soul. So the breathing of the breath of life was only done to Adam and not repeated. So that is that they're trying to point. Yun daw pagbibigay ng Diyos ng hininga ng buhay, and they claim it to be the spirit, the immaterial part is only done in once and only in Adam, and there's no other time na ito is sinabi ng salita ng Panginoon. So it must be then sa mga susunod na pinanganak ay hindi ganun, hindi galing sa Panginoon, kung hindi doon na manggagaling. Genesis chapter 2 verse 1, Eve was created from Adam. So muli, hindi na daw hiningahan ng Panginoon si Eve. So, ang ginawa ng Diyos si Eva mula kay Adan. So, mula doon. And then, yung iba ay mula na sa union ng lalaki at babae. John 3:3, nagamit yung expression born of flesh is reference to the whole person. Again, I think that's a wrong use of John 3:3. Binibigyan ng punto yun is he that is born in flesh is flesh, and he that is born in spirit
is spirit at binibigyan ng punto ng Panginoon ay yung sagot niya doon sa sabi ni Nicodemus na hindi pa napapasok ba muli sa sinapupunan ng kanyang ina. So hindi physical birth ang pinibigyang punto, kundi is a spiritual regeneration na binibigyang diin at muli ay it's a misuse of John 3:3. Hebrews chapter 7 verses 9 and 10. Isa ito nung sinabi na si Levi ay nagbigay ng tithes in Abraham because he was in Abraham's loins kay Melchizedek. Ayan. So, yun yung sinasabi ng verse. So, children are said to exist in the loins of their fathers. So in that way, ginagamit nila itong muli para sabihin na nandun na sila. Existing na sila in a sense in the loins of their father, and then later on, sila ay ipanganganak at mabubuo pagdating sa conception. So besides this, I would say somewhat obscure appeal to scriptures, ilan pa. Number 2, explanation for original sin. Ano sabi nila? Kaya ito yung explanation sa original sin. Adam's sin is inherited along the line of generation. So muli, because of body and soul is conceived at conception, therefore yung dito daw tumutulay yung original sin. God's rest in creation. Ano? Para sa akin, isa ito siguro sa pinaka may bigat kung bibigyan nila ng diin yung argument, itong God's rest in creation. After the 6th day, all works of creation are deemed terminated. So, ang Diyos ay tumigil na sa paglalang. Now, does it mean na walang karapatan ang Diyos na lumalang pamuli o gumawa? So, ang punto, yun yung binibigyan nila ng diin. Nagpahinga na ang Diyos, so hindi na siya gagawa. It must mean na kumbaga, nandun na, naka-develop na. Pero ang nakakalimutan nito ay kung naalala niyo yung pag-aaral natin pagdating sa physical na katawan ng tao, ang sabi sa Isaiah, gusto ko sabihin 24, kung hindi kakama of 24, 44, somewhere there, ay ang Diyos ay involved sa paglikha sa katawan ng tao. So nandun pa rin yung involvement, yung in a sense creating hand of God involved in that seemingly natural human procreation. Pero nandun pa rin, at kung nandun yung kamay ng Panginoon, siya ay involved sa tao. Number 4, explanation of transmission of character. Pero yung pagtatransmit ng character, ng parental characters are known to be inherited by children. Dahil daw itong maging not just their physical but also their soul, which is their social, emotional, and so on, ay galing sa magulang, and therefore mana yung katangian ng mga magulang. So muli ay ilan ho ito sa kanilang mga binibigay na dahilan. Now let's try to evaluate this view of traducianism. Number 1, cited scriptures are not compelling enough to necessitate soul generation. As I've said, hindi compelling. Merong misuse ng scripture, lalo na sa John 3:3. Hindi yun yung pinupunto. So muli ay hindi compelling enough. Sabi ko, meron may bigat, ayun sinight na nag-rest ang Panginoon pagdating sa kanyang creation. Well, number 2, the idea of soul generation creates a problem of material features. So muli, nahandoon, yung soul generation nagsisimula doon sa sinapupunan at conception ay nagkakaroon ng problema pagdating sa mga siguro maternal features, hindi material, maternal features, sapagkat again, may mga bata na ibang ugali pagdating sa mga magulang. And it can be rightly argued that yung ugali, yung mga mannerism ng mga bata, it's not hindi galing dahil sa doon din ang galing yung kanilang kaluluwa, kung hindi, it's more on observation for the formative years, very very important formative years ng mga bata. They absorb, they're like a sponge, ina-absorb nila yung mga gawi, mga manners, mga pagsasalita, vocabulary, and so on ng kanilang mga magulang. And it's not really because of their soul was created right there and then napoproduce, I should say. How does it get conceived?
Is it also in the fertilized ovum or at conception? Yun yung ilang sa mga tanong. Ano? How does it get conceived? Paano? Kailan nagsisimula? Simula ba nung as conception? Simula yung isang buong tao? Nandun na rin ba yun agad? So muli, walang details. How does it develop in the womb? Does it pass through similar stages of the body? Paano ba ito nagde-develop? At muli, wala tayong details patungkol sa bagay na ito. Number 3, this will pose a problem for Jesus' incarnation. Since he is obviously a part of human generation, does it not render him an heir of Adam's sin? Now, syempre, sasabihin nila, well, kasi hindi naman through natural conception binuo ang ating Panginoong Kristo. So, madalas ito ay nagiging hindi nila nagbibigyan bigat. This leads to the false belief that sin only passed through the human father or blood, even blood type or blood or the sperm. At as I've said minsan dito sa church, dati akong naniniwala dito sapagkat naririnig ko noon sa mga nagtuturo, sa mga pastor na ang kasalanan ay galing sa dugo at ang dugo ng bata ay nagdedetermina doon ay ang dugo ng tatay. So ang punto noon si Jesus ay walang tatay, therefore wala siyang minanang kasalanan. So hanggang sa kinuwek ako ng isang ng tita ko na pediatrician na yun ay mali, totally false. Hindi sa tatay nanggagaling ang blood type ng bata. So muli ay hindi doon nagta-transfer ang original sin through blood and through sperm and so on and so forth. Pero saan ako sasabihin na isa pero nawala sa isip ko yung isa pang sasabihin. Ayun pala, so yung paniniwala ng iba pag nasalina ng dugo, dugo pala ng kriminal, so biglang nagiging masama. Again, doon nagsisimula yung mga ganong kaisipan, which is again, walang kinalaman sa Biblia. Therefore, ang taong ito, pag nasalina ng dugo ng kriminal, magiging masama na siya. He is now just a victim and not anymore a sinner. So that is a biblical view sa mga bagay ho na ito. And then number 3, and I think ito ang merong mas may bigat pagdating sa scripture, is creationism, and by the very word itself, God creates. God creates the immaterial part at conception. Ang Diyos ay involved sa conception and God creates the soul of man in that moment of conception. View, God directly creates each individual soul at the time of its union with the body. Now, hindi determined kung kailan nagkakaroon ng union. I think it is safest to say that when new life exists, nandun na yung soul. That's as Genesis chapter 2:7. God breathed in the breath of life and it became a living soul. So as soon as life exists, God has created that soul and in that union with that body. Ilang arguments. Scriptures are more compelling. As I've said, mas compelling ang scripture sa view na ito. Genesis 2:7, the creation of the soul of Adam serves as model of soul creation. Then Numbers 27 verse 16, the Lord is called the God of the spirits of all flesh. Numbers 27:16, let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation. So siya ang Diyos ng lahat ng spirits, ng lahat ng katawan, lahat ng tao. So again, siya ang punto, siya ang author, siya ang Lord over, siya ang creator ng lahat ng mga spirits, and that is the immaterial part of man. At ang pinaka direct statement ay manggagaling sa Ecclesiastes 12 verse number 7. There is a sense in which the spirit is given by God to men, that the dust or body is not. It is directly given by God and not a result of procreation. Ecclesiastes 12:7. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So muli, God is the one who gave the spirit. So muli, ito ay binibigay ng Panginoon, in a sense, ginagawa ng Panginoon. Isaiah 42 verse 5.
The breath or the spirit is directly attributed as being given by God. Isaiah 42:5, thus saith the Lord, thus saith God the Lord, he that created the heavens and stretched them out, he that spreadeth forth the earth, and that which cometh out of it, he that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. So God is the giver of breath, and God is the giver of spirit. So muli, siya ang nagbibigay ng immaterial part ng tao to consist a whole person. Pero ang pinaka-direkta, ito pala sinasabi ko kanina, ito yung pinaka-direktang scripture na masasabi natin na malinaw na nagsasabi na talagang ang Diyos ang may bigay or ang Diyos ang may gawa is ang Zechariah 12 verse 1, direct declaration of scripture. Sabi sa Zechariah 12:1, the burden of the word of the Lord for Israel, saith the Lord, which stretcheth forth the heavens and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him. So it is the God who stretched the heavens, who laid the foundation. He is the creator of heaven and earth. Yun ang punto. And formeth the spirit of man within him. He creates the spirit of man within man. So I think this is the most direct and napaka-linaw na scripture to push us lean more on creationism. Nagsasabing ito ay gawa ng Panginoon. So there are scriptures that are more compelling than traditionism, and then the nature of the soul. You must consider the nature of the soul. It is more consistent with the nature of the soul as immaterial and indivisible to attribute its origin to an immediate creation. Muli, ito'y immaterial, ito'y invisible, indivisible. Therefore, ang pagsisimulan nito ay hindi ito pwedeng, ang punto, hindi pwedeng manggaling ang immaterial sa material. Okay? So, kung ito'y manggagaling sa conception, normal sexual union ng lalaki at babae at magkakaroon ng resultang immaterial, it's better to view the immaterial as a product of or creation ng Diyos na immaterial din or spirit. So God is the creator, hindi to bunga ng physical. So because the nature of the soul is immaterial, it is a product of God. It avoids the problem of incarnation inherent in traditionism. How do we maintain the freedom of the person of Christ from imputed sin? So again, yung problem, bakit walang kasalanan si Jesus, walang minanang kasalanan? Hindi dahil wala siyang ama na pisikal. Bakit walang kasalanan ng ating Panginoong Jesus? Dahil siya ay pinagbuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. As it is clearly stated in the book of Luke, the power of God shall overshadow thee, the power of the highest shall work on thee. That's true. That's the Spirit of God shall overshadow thee. At that is why yung ipagbubuntis niya, ang sabi ng anghel, shall be called holy. Okay? Because of the work of God. Because of the work of the Holy Spirit. Hindi dahil wala siyang ama sa laman. Number 4, soul creation does not preclude the involvement of parental sin in the character of the child. So again, yung soul creation, pag hindi basta inaano lang na okay, yung kasalanan, ugali ng mga magulang, ganun na rin agad sa anak. So that's why there should be that carefulness. Note, this should prevent us from making harsh and quick judgments or maintaining a negative opinion against someone who is a child of a known criminal. May kasabihan, yung like father, like son, ay hindi dahil sa minanang quote-unquote dugo. No, it's dahil sa pagpapalaki, dahil sa observation, dahil sa mga karakter ng naobserbahan niya sa kanyang mga magulang. So muli, ay hindi dahil na ang kanyang nanay o kanyang tatay ay may record na ganito, may record na ganyan, at yung dugo na nasa kanya ay dugo ng mandirigma o dugo ng magnanakaw. So yung dugo daw na yun. No, we should not. At minsan nahuhulog tayo. Even mga mananampalataya ay nagkakaroon ng
madali ang paghusga o pagtingin at nagiging hindi marapat na pagtanaw sa ibang mga tao or sa ibang mga kapwa mananampalataya sa bagay also because of this view. Reflections and applications, some reflections, applications, we must not exaggerate this distinction to be fundamental to biblical anthropology. Yes, mahalaga ang biblical anthropology. Ay napag-aralan natin, lalo na yung doktrina ng pagkahulog sa kasalanan ng tao. Dahil kung hindi totoong nahulog sa kasalanan ng tao, hindi mahalaga ang ebanghelyo. At kung hindi mahalaga ang ebanghelyo, actually, kung hindi totoong nahulog sa kasalanan ng tao, walang kwenta ang ebanghelyo. Kung walang kwenta ang ebanghelyo, walang kwenta ang Kristyanismo. So makikita natin na may mga lugar sa anthropology na ito ay napakahalaga, konektado, essential sa gospel. Pero pagdating sa origin of the soul, hindi ito, whether you are a traducianism or creationism, maaaring meron kang touch ng pre-creation, pre-existentialism, hindi yun ang magdedetermine. Hindi to fundamental sa biblical anthropology. Hindi ko sinasabi hindi to mahalaga, but again, hindi to kasing halaga ng ebanghelyo. Either of these points, traditionism and creationism, can assert vigorously the other tenets of Orthodox anthropology. So, muli ay merong mga good, well-meaning Christians in both sides of this camp. Point. What is fundamental in the Bible? Biblical anthropology is the origin of the whole man. Anong pinaka-fundamental? Ang tao nilikha ng Diyos, at ang tao nilikha ng Diyos ay nahulog sa kasalanan. At ang Diyos na lumikha sa taong nahulog sa kasalanan ay ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang magligtas. So let us learn to discern fundamental, primary, and secondary importance of theology. Sabi nga ng isang kaibigan ko na teacher ay kung merong triage pagdating sa medicine, nung kasagsagan ng pandemic, nauso yung word na triage, and that is tinitingnan, sinusort out, alin ba yung mga unang kailangang tignan, ano ba yung mga wala ng pag-asa, sino yung makapaghihintay pa. Ganun kadalasan ang triage, mga kauna-unahang kailangan bigyang pansin, yung mga wala ng pag-asa, at yung mga makapaghihintay pa. Madalas doon kinakategorize, sort out sila doon. Nagdating din sa theology that we must be able to determine, to have a triage, that is to sort out which is fundamental and which are secondary. Again, lahat ng theology ay importante. Pero muli, nung ang gospel ang karoon ng problema, for example, sa 1 Corinthians chapter 15, kung si Kristo hindi nabuhay muli, walang kwenta ang ating pananampalataya. Muli, kung ang totoo ay itong traditionism or creationism, hindi mo walan ng kwenta ang ating pananampalataya. So again, to be able to discern this is very important. Pag ginawa mong fundamental ang lahat, well, masisira ang lahat at lalabas. Lahat ng issue is salvation issue. Even your eschatology, kung paniniwala mo ay pre-mill, amill, post-mill, or so on, pag hindi ka kapareho, ay hindi ka agad ligtas dahil lahat ay ginagawang fundamental. So muli ay kailangan nating magkaroon ng katalinuhan. Even our Lord Jesus Christ did this. Kinikilala ni Jesus na mayroong mga primary and secondary. Makikita natin to. Warning, if we fail to do this and take up everything as fundamentals of faith, we can easily spiral down to the path of legalism, elitist, legalist ka. If you're not exactly doing the way I do it, you're wrong. If you believe exactly what I believe, then you're wrong. Or much harder ay you're unsaved. Kapag hindi tayo pareho, kahit na sa pinaka malilinggit na issue ng theology, peccability or impeccability of Christ. Is Christ able to sin or able not to sin? Mayroong mga views diyan. Pag hindi ka ganito, i-consider ka kagad na unsaved.
Merong mga tao na pag ikaw ay naniniwala sa election, tuturing kang unsaved. May nakausap akong Baptist online, dahil ako naniniwala na ang Diyos ay pumipili. Tinuturing niya akong unsaved. At nagtuturo daw ako ng ibang ebanghelyo. So muli, so may mga bagay na secondary. At pag itong lahat ng ito tinuring natin na primary, madaling maging legalistic, magkaroon ng pride, and then unwarranted division among brethren. Yes, mayroong mga lugar na may liberty tayo. Pero mayroong mga lugar din naman na tinukoy mismo ng Biblia na tayo ay kailangang magkaroon ng unity. As I've said, ang ating Panginoong Kristo, mula sa bibig mismo ng ating Panginoong Kristo, ang sabi niya sa Matthew 23:23, kaya ito sikat na passage about tithing, pero ang gusto kong puntuhin dito ay sinabi niya, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithes of mint and anise and cumin, and have omitted" what? "The weightier matters of the law." So, ang punto lamang ho dito ay there are weightier matters. Merong mas mabigat. Lahat ay mahalaga, pero merong mga mas mahalaga. At I hope na tignan natin ito pagdating sa origin of the soul, the doctrine of the origin of the soul, hindi ito yung pinakamabigat. At wag natin ilagay doon sa kategorya na yon, sapagkat magkakaroon ho tayo ng problema. Maaaring may tanong yung iba patungkol, nagturo si Jesus ng tithes. Ang sabi niya, "This ought ye have done and not leave the other undone." And the answer to that is, dahil nung sinabi ito ni Jesus, gumagana pa rin ang Old Testament economy. Hindi pa rin siya namamatay sa krus, hindi pa nahahapak, gumagana pa rin yung templo, yung priesthood of the Levites. That's why, doon pa rin yung obligasyon nila na magbigay ng ikapo. Pero pagkatapos ng kamatayan ni Jesus sa krus, wala nang pag-uutos na pag-iikapo sapagkat hindi na kailangan pagkat nag-expire na yung office ng mga Levites. Nag-expire na yung pagsasacrifice sa temple. Wala nang dahilan para magbigay ng ikapo. So muli ay hindi ito New Testament proof text para sa pag-obliga sa mga Kristiyano in the New Testament na magbigay ng ikapo. That would be failing to handle the scripture appropriately. Number 2, accepting the secondary importance of this issue. The creationist position has more from scripture and reason on its side. Muli, we believe, particularly dun sa Zechariah, na diretsang sinabi na ginawa ng Panginoon. Sabi ni Wayne Grudem, "It seems hard to avoid the testimony of scripture to the effect that God actively creates each human soul, just as He is active in all the events of His creation. But the degree to which He allows the use of intermediate and secondary causes, that is, inheritance from parents, is simply not explained for us in Scripture." So muli, nandun yung testimony ng Scripture, yung epekto ng magulang, yung procreation. Even in the procreation, makikita natin yung kamay ng Panginoon na involved. So nakakamangha. And siguro, isa sa pinakamaganda na kailangan magandang i-take natin dito ay mamangha tayo kung gaano ka-involved ang Diyos sa bawat isang tao. Ano man ang kulay ng balat, san man lugar pinanganak, ano man ang estado sa buhay, huwag dapat tayo magkaroon ng pananaw na ang isang tao ay mababa. In his very, kahit yung may mga kapansanan, kahit yung may mga disabilities, in the very creation of their bodies, God is involved. In the very creation of their souls, God is involved. They're created in the image of God. At lalo nga ito na magandang tignan upang magbigay sa atin ng tulak na lalong maging masigasig sa evangelism. Ganun kabigat ang isang kaluluwa, ang isang tao ay napakahalaga. Now again, there are questions that cannot be answered na maaaring bunga ng ating inquisitive mind and maaaring curious tayo. Pero muli, kung tahimik ang Biblia, wala tayong magagawa. Maybe there can be some implications or assumptions, but that will remain as assumptions at hindi clear statements ng salita ng Panginoon. Bandang dulo,
secret things belongs to our Lord. But those things that were revealed belongs unto us. Pag nireveal sa atin ng Panginoon, and the only revelation is not dreams, but what is in Scripture. So let us humbly believe what the Bible reveals, even if it doesn't fit or satisfies our inquisitive thinking. So muli, nakakamangha para sa akin as I prepared this lesson. Nakakamangha. Pag tinitingnan ko yung aking mga anak, wow, involve ang Diyos dito. Not just in the physical body, but even in their soul. Involved ang Diyos. Wow. At lalo lang dapat kong ipag-pray at dapat ako magbigay effort na ipakilala sa kanila ang Diyos na may likha sa kanila. At ang Diyos na nagmahal at nagbigay ng kanyang puktong na anak upang magligtas ng mga kasalanan. Hindi masyadong mahaba ang lesson natin ngayon, but I hope ay may mga natutunan tayo at lalo naging kamangha-mangha ang paglalang ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa ating mga anak. At lalo magbigay tayo ng pahalaga sa mga tao, lalo't higit sa kanilang eternal na kalagayan. Tingnan ko lang mula sa ating mga comments. By the way, ay gusto nating bigay shout out kay brother Fernando, at pag-pray natin siya at siya ay may karamdaman. Purihin ang Panginoon, watching from Antipolo, ganin si Sister Lani, at yan din sila Brother Boy, Sister Connie, at iba pa. Kung gusto nyo ng shout out, pwede ko kayo mag-shout out dito sa ating comment section. No, wala naman hong tanong dito sa ating comment section. Tingnan ko lang sa ating private message. Sa atin hong text. Kung iba paniwala about soul and spirit, will it affect a person's salvation? Hindi po. Kung ang paniwala ay dichotomous, material and immaterial, and same, karamihan ng Kristiyano all throughout history ay dichotomous. Kung ang paniwala ay trichotomous, ay hindi rin naman. Ang kaligtasan ay pareho pa rin by faith through grace in Christ alone. Yun nga lang, sa aking mga pagbabasa, ay merong mga danger, may danger na mag-hyper sa trichotomous na parang pinaghihiwalay lagi at parang may malaki ang divorce ng body sa soul and then soul sa spirit at madalas ito ay naha-hijack ng mga charismatic. So pag konting basa-basa ay nagkakaroon. So sa madaling salita, mas sangayon sa ilang mga theologians, mas prone sa danger ang trichotomous view. Nevertheless, walang epekto sa salvation. Ang niligtas ng tao ay ang niligtas ng Diyos ay ang buong tao. Whether your view is dichotomous, material and immaterial, it's the whole person. Ang view mo ay trichotomous, it's the whole person ang niligtas ng Panginoon at wala itong epekto sa salvation. Kasalanan ba sa Diyos ang AI at test tube baby? Yan. Magkakaroon ngayon ng implications sa ethics ang mga bagay na ito kapag binigyan natin ng konsiderasyon. Una, pag sinabing AI, artificially inseminated, and then test tube babies, kung tama ang alala ko, artificially inseminated, kukunin yung sperm sa tatay, i-implant sa nanay. Ang test tube babies ay kukuha ng egg sa nanay at sperm sa tatay at pagsasamahin in the test tube sa laboratory, and then pwedeng i-implant sa nanay, or yung iba baka mali ang alala ko sa ilang mga bagay, pwedeng implant sa isang surrogate mother. Sa providensya ng Panginoon, nahandoon ang progress ng ating medisina at merong mga seriously intending couples na may mga medical na kalagayan, that's why hindi sila makapagbuntis. At dahil sa availability ng medical procedures, nagkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng anak. Now, siguro ang ilan sa maaari nating dapat i-considera ay yung reason. Bakit ba? Kung meron lamang personal at makasarili, I should say, at karnal na rason kung bakit ginagawa nila ito, na meron akong ilang mga napanood, nabasa, napakinggan na
so much so ang advance ng technology na pwede mo nang piliin ang kulay ng mata ng iyong magiging anak. Again, when man is playing to be God, almost, may makikita tayo na uh, ito ay masasabi natin na lumalaban na o lumalabag na sa paggawa ng Panginoon o sa intensyon ng Panginoon kung hanggang saan lamang ang ano ng tao, ano. But again, to use medical procedures that is available to do something that is designed naman ng Panginoon na magkaroon ng anak, masasabi natin na ito ay hindi kasalanan. Now, paano pag sinabi ng iba, Brother Paul, paano pag hindi naman kalooban ng Diyos na magkaanak pero gagamitin nila ang medisina para magkaroon sila ng anak? Mga kapatid, kung hindi kalooban ng Diyos na magkaanak, kahit gumastos sila ng milyong-milyon at lahat ng pinaka-available na technology ay gamitin nila, hindi pa rin sila magkakaanak. Hindi ganun kahina ang Panginoon na kaya siyang i-overcome ng medical procedures. So, muli, maraming kailangan i-consider. Bakit? Anong dahilan? Yung mga rason sa paligid nito. Now, kapag pagdating na sa ilang mga bagay na para bang ginagawa ng laro and man is playing to be God, na magdedetermine siya sa genes at yung kulay ng balat at muscle at so on and so forth ng tao, makikita ko natin na ito ay yung gawain ng Diyos na dapat ay sa Diyos ay sinusubukan ko ng tao. Doon magkakaroon ng problema. So I hope ay maganda pag-isipan ang mga ito. At sakaling mayroong mga other ideas na pwede nating pag-usapan sa mga susunod na panahon. Okay, thank you very much po at muli ay pag-pray ho natin ang gawain natin this coming Sunday. Inaanyayahan po ang bawat isa kung kayo ho ay available, ipag-imbita natin sa ating mga kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, kaklase, katrabaho. This coming Sunday, magkasama-sama ho tayo. Pag-pray natin ang ating gawain, pag-pray natin ang bawat isa, pag-pray natin si Brother Danny Velasco, pag-pray natin si Brother Fernando nandun sa comment section at ang kanyang kalusugan nawa ay patuloy na pag-inamin ng Panginoon. Tayo po ay dumako sa Diyos sa panalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa katapatan mo, salamat o Diyos. Lord, namamangha kami kung gaano ka-involve ang iyong kamay. Anong kami ay nagsimulang umiral sa sinapupunan pa lamang ng aming mga ina. Ikaw, o Diyos, ay aktibo ng gumawa. O Lord, lalo nakakamangha nung kami ay iyong iniligtas. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na hanapin, alamin ang iyong kalooban sa mga bagay na ito. Patuloy ka nawang maluwalhati. Lord, aming dinadalangin sa iyo ang aming mga kapatid na doon ng karamdaman, si Brother Danny Velasco, o Panginoon, ganun si Brother Fernando. Alam mo po ang kanilang kalagayan. Nawa, O Diyos, sila po ay iyong hipuin, bigyan ng mabilis na kagalingan. At gayon din, ang darating namin gawain this coming Lord's Day. Lord, ikaw po nawa ang magpala at magdapo pa ng mga tao upang makapakinig ng iyong ebanghelyo. Muli, sa iyo namin nagkakatiwala ang lahat ng ito. Ikaw po nang patuloy na gumabay sa amin. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po. And Lord willing, see you this coming Lord's Day. God bless po.